Ang unang count, crimes against humanity of murder, kaugnay ng pagpatay sa 19 na individual sa Davao City mula 2013 hanggang 2016 noong Vice Mayor at Mayor si Duterte. Ikalawang count, crimes against humanity of murder dahil sa pagpatay sa 14 na high-value targets sa pagitan ng 2016 at 2017 noong siya ay Pangulo. At ikatlong count, crimes against humanity of murder dahil sa pagpatay sa 43 biktima at 2 attempted murder sa barangay clearance operations na mas kilala bilang Oplan Tokhang. Pasok si Duterte bilang indirect co-perpetrator sa ilalim ng Article 25 ng Rome Statute na naglalatag ng pananagutan sa isang taong gumawa ng krimen sa pamamagitan ng ibang tao. Sa kaso ni Duterte, ipinatupad ang malawakang pagpatay kasama ang humigit kumulang 20 co-perpetrators. I told you before. Base sa kaakibat na pre-confirmation brief ng prosekusyon, 1988 pa binuo ni Duterte ang Davao Death Squad para pumatay ng mga kriminal o mga napagbibintangang may kaugnayan sa iligal na droga kapalit ng mga insentibo. Ang Davao model na ito ipinatupad sa buong Pilipinas nang maluklok si Duterte bilang Pangulo. Ayon umano sa isang De La Rosa, mamamatay ang manlalaban. Nang italaga bilang PNP chief, binuo ni De La Rosa ang draft ng Command Memorandum Circular na naging basehan ng Project Double Barrel.